Gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
bawat sandali ng aking buhay. Di ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko sa lahat ng dako. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko sa lahat ng dako. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko. Salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko. Salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko. Salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus! Blessed Thursday po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Kamusta ang inyong mga tulog? Ba naman yung ganapot kasiyasya na yan? Mahimbing. Oh, thank you, Lord. Buti hindi nalunod. Malalim. Buti hindi nalunod. Thank you, Lord. Magandang umaga rin sa mga kapatiran po natin. Ang aga-aga nila ngayon. Wow!
Oh, nagbabagong buhay na yung ating mga kapatiran. Thank you, Lord. Ayan. Sa mga taga Baguio, good morning. Oo nga, malamig ng panahon sa atin. Di lalo na doon, di ba? Oo. Sister Marilyn Lim, good morning. Sister Vicky Biduya, good morning. Sister Vivian, good morning. Sister Olive, magandang umaga din sa iyo. Ayan, yung ating mga kapatiran. Nasa kanilang mga trabaho na yung iba. Ayan, Brother June, Sister Femi. Thank you, Lord, po sa kalakasan na binibigay sa inyo ni Lord. Huy, birthday pala ngayon ni Raymond. Jones Pante. Oh, birthday pala ni Raymond. Happy birthday, Raymond. Bumati na ako no? Uy, oo nga. Brother Galo, happy birthday sa iyo kahapon. Sabay kami niyan si Brother Galo Madami? Oo, si Gemma. Sabi ng bati ni Gemma, happy birthday ka birthday. Madami pala kahapon, ano? Oh, thank you, Lord. Yes. Okay. Glory to God. Dami nga, oh. Tsaka ngayong araw na to, madami din, no? Siya nga pala, ang ating covenant meeting ay sa January 20. 20 po. At tayo ay sa Excelsior Hotel. Oo. I-search nyo na lang mga kapatid. Excelsior. Baka makita naman ni Jam para maipakita mamaya. Excelsior Hotel. Hintayin nyo lang po kung ito ay breakfast or lunch. Wait lang. Oo. Nakikipag-deal pa tayo pero sigurado na po yun na tayo ay sa Excelsior Hotel. Bagong hotel yun. Dito sa may Las Piñas. Malapit lang po yan mga kapatid. Malapit lang sa Confident. Oh, ang ganda-ganda niya. Kasi alam ko parang itinayo siya, pandemic. No, nag-pandemic Bagong tayo yun. Sabi ko, may bagong hotel dito Tapos nag-pandemic. So, pa siya? Fresh na fresh pa siya. Ha? Hindi nagamit. Hindi masyadong nagamit. Pag tinignan nyo nga, ang gaganda ng mga rooms niya Tsaka basta maganda yung lugar niya, promise. So, Excelsior Hotel. Sa lahat po ng mga covenant members. Sa lahat po ng mga hindi updated, paki-update na po ang inyong covenant dues, mga kapatid, ha? Kasi po, pag hindi updated, hindi po pwedeng bumoto. Pag hindi updated, hindi rin pwedeng mag-nominate. Opo, ganun po yun, mga kapatid. Kaya i-update na po. Ha? Maski nga maski mag-nominate, hindi po pwede pagka hindi updated. Yes. So, magiging po tayo dun sa ating rules. Opo. Wag na pong magtatampo kapag ka po hindi updated tapos sinabihan na hindi po pwedeng mag-nominate at bumoto. Ganun po talaga yun, mga kapatid. Ha? Yan. Hoy, thank you Lord, Sister Rita. Bibigyan kita ng jacket. Punga daw akong teenager. Thank you Lord. Ayan, salamat sa Diyos at nakalabas na daw si Sister Temi sa hospital. Oo. Sister Temi, parang mas magandang nagpahinga dapat sa hotel. Kesa sa Thank you, Lord. Sister Lisa. Ha? Oh, yan yun. Yan nga yun. Ayan, yan po yung ating kung saan tayo tingnan nyo, gaganda ng mga rooms. Baka gusto nyo namang mag-overnight doon para kinabukasan, nandun na kayo. Ayan, ganda-ganda niyan.
O, ayan, dyan tayo sa ballroom. Ha? Yan o. Sigurado yan. Sa lobby pa lang, busog na kayo. Smart casual. Wala pong magti-t-shirt lamang at shorts, ha, mga kapatid. Wag naman po kayong, kung todo bihes. Pero wag naman kayong parang nasa bahay lang. Ayan o, ang ganda, di ba? O yan. Diyan po tayo sa lahat ng mga covenant members. Opo. Bawal pong magsama ng hindi covenant. Opo, ha. Kung kayo po ay hindi makapunta dyan ng walang kasama, pwede naman po maiiwan po sila sa lobby. Yan o. Excelsior Hotel, Las Piñas. I-search nyo na lang po yan, mga kapatid. Oo. Thank you, Lord, Sister Melvi. Yan. May kwento po kasi yan. Sabi ko, kwentuhan ko na nga kayo. Para hindi Sabi po kasi, di po ba ang aking bukay mahaba? Pag hindi binlower po yun, ay good luck to me. Pag nakatali, hindi na blower. Ngayon, meron po yung pamangkin ko na, siya parang volume ribbon. Parang hindi yung diretsong ganyan. Volume ribbon. Tapos merong C-curl sa dulo. Gandang-ganda ako sa buhok ni Roxette. Kasi straight, tapos yung dulo niya nakaganon. Pumunta ngayon ako. Sabi, ma'am, hindi pwede yung buhok mong ganun. Sabi ko, ay, bakit? Kasi damage na po kasi nga na-bleach nung una. Ay, ganun. Sabi ko, so alam niyo yung nakaset yung mind mo sa isang bagay tapos na-frustrate siya. Sabi ko, gupitan na natin. Alam niyo ba, nakatatlong putol yan? Kasi nung una siyang nangihinayang. Nangihinayang siya kasi nga ang haba ng pinagmulan. Sabi ko, mahaba pa rin, iksian mo na. Kasi wala na akong winalis sa bahay kung hindi buhok ko. Kasi nagputol-putol siya. Every time na susukoy, magpuputol siya kasi nga na-damage siya nung bleach. Ginupit. Tapos yan, binleach ulit. Sinira ulit no. So, yun lang po yun. Pagbigyan niyo na po ako, birthday ko naman, ganun yata pagka nagkakaedad, nagpapabata. Yan. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Ngayong umaga, nag-announce na ako. Tapos na, pinakita na rin namin. Oo, pinakita na yung lugar. Oo, so ayun mga kapatid. Thank you Lord. Ngayon po, sa atin pong lesson ngayon ay kasama kayong lahat. Oo, at saka kayong lahat. Damay-damay, oo, ganun talaga. Ang ating pong lesson ay sa Psalm 91. Psalm 91 verses 1 and 2. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Ayan. Kayo po ba'y nag-wonder na kung dun sa mga bagay na hindi inalaw ng Diyos na mangyari sa buhay mo? Diba? Parang di po ba kayo nakakapag-isip? Usually po kasi, lagi nating pinapasalamatan ng Diyos for what He has done. Diba? Thank you, Lord, sa ginawa mo sa akin. Thank you, Lord, sa ganito. But have we thank God for the things that didn't happen? Hindi masyado no? Hindi masyado kasi ang nagagawa lang natin, magpasalamat doon sa mga bagay na nangyari. So, imagine ninyo kung siguro pinapansin lang po natin araw-araw yung mga bagay na hindi inalaw ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Ano yun? What?
May bisita. So, kung siguro nililista lang natin kung ano yung mga bagay na yung hindi inalaw ng Diyos na mangyari sa buhay natin, siguro ang haba ng listahan. No? Ang haba siguro ng listahan. So, alam nyo minsan po, kailangan po nating pasalamatan ng Diyos para dun sa lahat ng mga bagay na hindi nangyari. Dun sa mga bagay na in-stop niya, na hindi man lang natin namalayan. Halimbawa, isang pinto na nagsara. Meron bang kantang ganon? Isang pinto. Ay. Oo, may kanta kaya nun, di ba? Minsan, may mga sinasarang pintuan ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin napapagpasalamatan. O kaya, a relationship that never took place. Oo. Alam nyo, ako may isang ganyan, di ba, na-share ko na sa inyo noon. Kasi, mapili ako dati noon sa, mga nanliligaw sa akin. Kaya kahit na madami sila no? Hindi, late na po akong So, ano yun? Wala tuloy ako. Ha? The one who got away. Mapili kasi ko. Meron akong 4 na gusto. Kahit nasa kanya na yung 3, ayaw ko na. Kailangan buo. So parang late na rin akong nag-boyfriend. Tapos finally, may dumating. Pero parang andun lahat yung gusto ko. Kaya lang, hindi naman siya Christian. Yun ang number 1 na Yun ang mga kabataan. Kapag ka po kayo ay naghahanap ng magiging boyfriend, ang number 1 criteria nyo po dapat, if you are a Christian, ay dapat Christian din. Kaya lang yung mga kabataan ngayon, dadalhin ko kay Lord. Tingnan natin kung sinong madadala, hindi ba? So ako po, may specific word akong tinanggap dito. Tapos, binigyan ako ng word ni Lord, kaso tinuloy ko pa din. Ito yung mga bagay na inaalaw ng Diyos minsan na sa una, parang sabihin mo, ba't mo naman hinayaang mangyari yun? Di ba? Parang minsan sinisisi pa rin natin ng Diyos, Lord, ba't mo naman hinayaang mangyari yun? Na hindi natin nalalaman na yung palang kanyang rejection, dapat ang makita mo is protection. Oo, kasi may mga pagkakataon sa buhay natin that God's rejection means God's protection. Tapos alam nyo, biglang isang araw, nabalitaan ko na yung palang kaibigan ko sa kabilang street namin ay girlfriend niya. Girlfriend niya din. Tapos, yun, nung naalaman ko yun, di man sumama yung loob ko. Natawa ko kasi nakita ko yung katigasan ng ulo ko, sinabihan na nga na hindi 'di ba? So nung nakipag-break ako, umiiyak pa. Wag daw, gano'n. Wag daw, gano'n. Pero ang totoo, alam ko hindi naman talaga yon. So minsan, instead of thanking God sa mga pagkakataon na gano'n, nire-resent natin minsan ang Diyos. Hindi natin alam na yung pala ay protection niya. Tapos, sa mga bagay na hindi nangyari, kayo ba ay meron ng natanggap na threat na hindi nag-materialize? Halimbawa, sabi niya, kakalbuhin kita pag nakita kita. Palagay ko nag-materialize kay Kuya Ernie at kay Arnold. Kayo ba'y merong ganon? Meron kaming ganon, mga kapatid. Meron kaming natanggap na threat na ganyan. Natatapusin na daw kami. Pero it didn't happen. Oo, di ba? So, kasi, yun? Basta mga kapatid, iba. Or,
Kayo ba ay dapat kayo yung na-aksidente pero hindi kayo pinasama ni Lord doon? Di ba, no? Oh, buti na lang nung nabangga si Arnold, di kayo nakisabay sa kanya. Yon, pinasalamat nyo ba yon? Meron bang isa? Tatawagin kita. Isipin nyo nga yan di ba? May mga aksidente ba dapat nakasama ka tapos pinrevent ng Diyos? Pero nung una, hindi mo naintindihan. Sabi, ba't naman nila ako iniwan? Kasala ako sa gayak, tapos di man ako kasali sa lakad. Yun. Or, meron ba kayong pangangailangan na hindi nyo pa nga hinihingi sa kanya, biglang dumating na? Oo. Or, meron pa po kayong kung hinayaan ng Diyos na mag-materialize ay napakalaking pagkakamali sa mga nasa trabaho. Kayo po ba ay merong isang na pinrevent ng Diyos na magkamali? O kaya, meron ba kayong path na binlock ng Diyos? Sinarahan, binlock ni Lord. Binlock ka ni Lord. Hindi kanya in-unblock. Binlock niya yung dadaanan mo. So, minsan po, ang pag-ibig ng Diyos withdraws everything that we think we need. Kasi, ang akala lang pala natin, kailangan natin, pero hindi naman pala. Hindi pala makakabuti sa'yo. So, have you thanked God for all the things that never happened? And all the things that you never got? O sinisi mo siya, o kaya nagtampo ka sa kanya? Diba? Ano ba? Ano ba yung mga, na yun? Minsan, hindi po, kadalasan lang, hindi lang minsan. Hindi natin nakikita yun, hindi natin nararamdaman. Minsan nga, hindi mo nga alam na meron palang ganong nangyari. Hindi na lang pinaalam ni Lord sa'yo. After many years mo na lamang malalaman, talaga ba? Kung hinayaan pala ako ni Lord na ganon, di ba? O minsan sinasabi mo lang, wala, iniwan na ako ng Diyos, pinabayaan ako ng Diyos na mag-isa doon. Alam niyo po, ang protection ng Diyos ay tunay. Kasi madami siyang nakikita na we do not see. Nakikita niya yung hindi natin nakikita. At alam niya yung hindi natin nalalaman. So, kung tayo po, if we belong to God, magtiwala ka lang sa Kanya. Kasi every step, nandun siya. Actually, alam nyo, kadalasan, He's going before us. Oo. He's going before us para kapag nauna na siya, alam niyo po, ang buhay na dinadaanan natin ay maraming hinukay na pothole si Satanas. Gusto kanyang itrip, gusto kanyang malaglag. Kaya ang Diyos, lagi siyang nauuna kung saan natin gustong pumunta, chine-check niya. Di ba? Halimbawa, isang presidente ng isang country pupunta sa isang lugar, nauuna yung mga security, di ba? Chine-check niya, baka mamaya may mga nakatanim na bomba, merong mga kung ano-anong mga trap na inilagay, na hindi nakikita. So masusing iniimbestigahan or ini-inspect. Ganun po ang Diyos po sa atin, mga kapatid. And madalas din, ang protection ng Diyos can take the form of a no or not yet. At yung mga no na yun, minsan kinasasama ng loob natin, pero yung no pala na sagot ng Diyos sa panalangin mo is to prevent you from making a mistake. Kaya sinabi niyang hindi. Hindi pwede. Lord, pwede bang hindi? Yung pala, He is preventing you from committing a mistake. Kaya lang minsan, makulit tayo. Mapilit, makulit. Kaya minsan sarado na, pinupush pa natin yung pintuan. Binabalyan natin ang pintuan. Hindi pwede, kailangan mangyari to. Tapos minsan, kapag may gusto tayong mangyari sa buhay natin at ang sagot ng Diyos is not yet, hindi pwede, Lord. Pag hindi mo binigay ito ngayong taon na to, wala na. Patay na ako. Patay agad. Patay agad, mga kapatid. Pero ganun tayo palagi, di ba?
When we are pleading for a yes, tapos ang sagot is no, nagagalit tayo kay Lord. When we are asking for a change, pero walang nagbabago sa sitwasyon natin, pare-parehas lang, pinagtatampo din natin kay Lord yun. Alam nyo mga kapatid, kailangan po nating i-remind ang Diyos na sa mga ganong pagkakataon na maybe yung no ng Diyos He is setting a stage for a forthcoming yes. Oo, kailangan i-remind natin yung sarili natin na yung minsan na sagot ng Diyos ng no ay isang malaking preparasyon para sa isang darating na yes sa buhay mo. Kaso, pinipilit natin minsan. Hindi na natin makukuha yung yes na yun kasi inunahan na natin ang Diyos. Nasira sa isip mo nasira ang plano mo. Yun ang problema. Lagi mong sinusunod ang plano mo. Kaya minsan, hindi mo gusto yung sagot ng Diyos. Ipopush mo ngayon yun. Ang dami-dami nating mga bagay na hindi alam. Nakikita mo ba ang kinabukasan? Nakikita mo ba kung ano mangyayari sa iyo sa mga darating na panahon? Hindi naman, di ba, mga kapatid? Minsan nga nakikita mo na pero alam mo ba na makakasama yan sa iyo? Hindi rin minsan. Pero ang Diyos, alam niya na lahat. Alam niya na lahat, mga kapatid. Minsan, kailangang i-frustrate ng Diyos yung plano natin. Minsan, kailangang guluhin ng Diyos ang buhok mo. Oo. Kung may magugulo pa. Minsan kailangan guluhin ng Diyos ang plano mo to stop you from committing a mistake. Oo. Ngayon, kaya lang, para sa ikabubuti na natin, kaya sinisira ng Diyos ang plano natin, pero, sinisisi pa rin natin siya kung bakit nangyari sa atin yon. Kasi si Lord nagpray naman ako ng matagal bago ko ginawa yan. So, ayun, kadalasan ganyan. Akala natin, pag pinag-pray natin siya, pwede na tayong mag-go on. Mali! Kaya minsan, kapag hindi siya nag-materialize, sasabihin, ang tagal-tagal ko naman pinag-pray sa'yo yan Ba't hinayaan mong mangyari pa yun? Oo, pinag-pray mo. Pero ano bang sagot ni Lord dun sa prayer mo? Yes, kadalasan. Oo. Halimbawa, sa amin may ganyan Sabihin nila, Sister Ri, nagpunta ako sa ganon Oo, nandito ako sa ganito gusto kong tanungin, anong sagot gusto mo? Andiyan ka na di ba? Andiyan ka na yun. Ganon tayo minsan. Ini-inform na lang natin ng Diyos kung ano yung ginawa natin. Lord, wag mo kong pabayaan Dumiretso ako dito. O yun. Mas malala. Ginawa mo na nga gusto mo, hindi mo pa in-inform. At least kung in-inform, alam niya. Pero mali pa din yun. Mali pa rin yun, mga kapatid. Kasi pinangunahan mo na Pero siya pa rin ang nasisisi doon. Kasi tagal-tagal ko nang pinag-pray yan. Tapos nung finally, dumating na. Tapos di pa rin naman pala. Pinabayaan mo pa rin ako. Akala natin talaga minsan, pag pinag-pray natin, okay na yun. Hindi. Maghihintay pa rin tayo ng sagot, mga kapatid. Tatanungin mo pa rin siya, kung yung pinagpe-pray mo ba na mangyari sa'yo, kalooban niya. So, ngayong marami tayong mga buti na lang na hindi nangyari sa buhay natin, na hindi natin napagpapasalamat yon. O sige, kanina pa gusto ni Arnold, fire, Arnold. Ano yung buti na lang? Yan, na ngayon mo na-realize, thank you Lord na lang at hindi nangyari. Yan. Okay, hindi na kailangan i-adjust yung frame, Hindi, okay lang po. Dalawang mabilis. Okay, kung kayo po lagi nagbibiyahe ng Cebu Pacific, di ba lagi may palaro sa Cebu Pacific? Nanalo ako ng mag. Lagi ako nananalo. Medyas, gano'n, iba't iba. Yung isang pinarapol na free trip, hindi ko lang kung Davao, basta free trip, plane ticket. Bigay kami ng mga daddy. Sabi, sige. Kasi unahan sa pagsagot kaso hindi ako nanalo. Sabi, sayang naman yung ticket na yon. Nabalitaan niyo ba yung eroplanong bumangga sa bundok? Yun. Yes. Pangalawa, mahilig ako magpunta ng Quiapo. Sabi ko, mag-change ako ng route. Imbis na sa
Rojas Boulevard, gusto kong dun sa highway, sa south, dumaan. Nabalitaan niyo yung aeroplanong naglanding sa kalsada. Yun din yung oras ng pauwi ako. Yun lang. Oh, yun yung mga buti na lang. Sa buhay natin, na sa unang balsada, hindi mo maintindihan. Minsan naiinis ka, nagagalit ka, yung pala pinoprotektahan ka na ng Diyos. Buti na lang talaga. No, ikaw ba may buti na lang sa buhay mo? Si Enol. Yung pang buti na lang, di pinaintulot ni Lord. Yung pala kapahamakan. At buti na lang, hindi natin pinilit. Morning po mga kapatid. Last Sunday, nabigyan po ako ng pagkakataon na magbigay ng words of encouragement sa Sunday Fellowship. Ang ibinigay ko po yung Isaiah 43:18 to 19. Doon sa 19 sabi ron, "What's for the new things I am going to do." Tapos meron akong acronym na forget. Kasi 'di ba sabi doon, do not cling and do not dwell. Kaya may binigay akong acronym na forget. Doon sa forget, FORGET. Yung E, expectations. Kasi meron tayong mga expectations eh. Katulad nung binata nga ako, talagang ang ini-expect ko, maging seaman ako. Eh dahil ang business ng mga kamag-anak ay nightclub, habang nag-aaral ako, pinayagan ako ng daddy ko na maging empleyado ng nightclub. Nag-aaral ako nun. Pero talagang ini-expect ko talaga magiging seaman ako. Kaya lang, ang nangyari, nakahawak ng maagang pera, hindi na malaya ng daddy ko na hindi na rin ako nakakapasok. Kasi masyado na rin akong na-engross dun sa trabaho ko. Nag-enjoy na rin ako. Ang nangyari, nasira yung pag-aaral ko. Yung expectation ko na maging seaman, nawala. Doon din sa binigay kong acronym na forget, yung F, failure. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng failure, kasi nga yung expectation natin, hindi natupad. Pero, yun nga, natutuwa ako dahil hindi nangyari yung expectation ko na yun. Kasi siguro, kung nangyari yun, seaman ako ngayon. Hindi ko mararanasan yung kapiling ko, yung mga pamilya ko, yung mga anak ko, na siyang iniisip ko ngayon na thank you Lord. Kapiling ko yung mga anak ko, pamilya ko, nakita ko yung paglaki nila, naranasan ko kung paano sila alagaan, naranasan ko kung paano sila magkasakit, na nandun ako sa tabi nila habang lumalaki sila, nagagabayan ko sila, tapos kinalakihan nila na nandito ko sa church, walang kahirap-hirap na nadala ko sila sa church. Yun ang ipinagpapasalamat ko na hindi nangyari yung expectation ko, pero ito pala. Kaya sabi rin sa 19, di ba? What's for the new things I am going to do. Yun ang hindi ko alam eh. Meron pala siyang magandang gagawin. Amen. Buti na lang. So yun yung mga buti na lang na hindi natin napapasalamatan minsan, Buti na lang. Si Minister Ed, ano yung buti na lang, yung pinakamalaking buti na lang sa buhay mo? Umayos ka, kundi tatawagin ko si Bong sa harap mo uli. Thank you, Lord God. Ang hindi ko malilimutan yung salitang buti na lang, yung buhay pa daddy, fast forward, paalam ako sa daddy, mag-abroad po ako. Doon po ako magpe-preach. Kasi sa palasyo sinabilas eh. Asawa ni Marisa eh. Sabi ni daddy, ang ganda na sagot ng daddy. Oh, sige, no problem. Para doon ka pugutan na ulo. Imbis na encourage ako, sabi ko, ay doon pa lamang, buti na lang, kaso nga lang, hindi ko sinunod. Nagpilit ako. Sabi niya, bilas, briefing na agad, briefing, fast forward, briefing.
Isa lang trabaho mo sa palasyo, swimming pool lang. Wala ka nang gagawin. Pagdating ni prinsipe, huwag kang titingin, basta swimming pool ka lang. Ganun lang, no? Okay na. Ano gagawin ko ngayon? Ay, handayin mo na yung ano. Ako bahala sa iyo. Dadalhin ko. Gusto mo, dalhin ko yung Saudi rito sa iyo. Sabi, wag naman. Ganun siya kalakas. Diretso, pastor. Punta ako ng ano, kuha ko ng birth certificate. Siyempre, dapat authenticated, di ba? Pagdating sa dulo, ang hirap kumuha mga kapatid. Pagdating sa dulo, wala pala akong birth certificate. Hindi pala ako narehistro. Di, sama na loob ko. Sabi ko, pambihira. Sa kaya ako pinanganak. Sana ako, pinunta ko si nanay. Nay, ano ba nangyari? Bakit hindi ako nakarehistro? Eh, nagpaanak sa iyo yung hilot. Di, nagpimilit na pa rin ako. Diretso ako, St. Francis ako pinanganak eh. Bininyagan eh. Sa may likod ng EDSA, sa mall. Doon ako pinanganak. Doon ako bininyagan. Kinuha ko. Yes! Ito na, baptismal. Kuha ko na. Yes, diretso ako sa munisipyo ng Mandaluyong. Sa labas ha. Sa munisipyo. Tapos pag, okay na, tapos na. Makukuha mo, isang linggo na lang. Sabi ko, bilas, antay mo na ako. Diretso na to. Ayos na to. Release. Kuha ko. Pag kuha ko. Pag uwi ko, iba apelido ko. Hindi! Nanggigil pa rin ako. Tapos sabi ni Pastor Romy, hindi ka pinadadala doon, huwag kang pumunta doon. Sabi ko, ikaw, Brad, huwag ka naman ganyan. Huwag mo na akong dadaanin sa pulpito. Eh, ikaw naman, may pangarap din ako sa buhay. 2 taon lang ako. Tapos pagdating doon, mga kapatid, di nandoon na, no? Nagpumilit pa rin ako talaga. Pumilit talaga. Tapos sabi ni Bilas, nagpipray ka ba? Nagpipray ka ba? Oo, nagpipray ako. Kasi 3 buwan na kami hindi sumusweldo eh. Tapos ang nangyari, diretso pa rin ako mga kapatid, nanggigigil ako. Pagdating mga kapatid, may na-aksidente sa Saudi. Nung mga-aksidente, yun, ang nagmalma, yung kapatid ni Bilas, si Edwin, hanggang sa mamatay, nabalda siya mga kapatid. Dapat ako nga pala yun, dapat ano. Pero alam niyo, nangyari mga kapatid, kinausap ko ng Diyos, tumigil ako. Tumigil ako sa pag-a-apply. Dito ko lang na-realize na dito pala ako pinadadala ng Diyos. Yun ang salitang, buti na lang. Buti na lang nga, no? Finrustrate ng Diyos yung desire ni Minister Ed. Biro mo, lahat ng pintuan sarado. Bulag din to si Minister Ed, eh, no? Yun, ganyan tayo. Nabubulagan tayo ng desire natin, hindi na natin nakikita yung pagpipigil ng Diyos. Kaya sabi niya, nanggigigil eh, gigil na gigil, hindi ba? Buti na lang kung hindi natin siya kasama ngayon. Ngayon, masasabi ba natin, sayang, sana. 2 taon lang. So buti na lang nga, kung hindi, san kaya ngayon si Minister Ed, no? Pwede kasi siya nga naman yung yung mabalda, no, kung pinilit niya. Oh. Sa mga sisters kaya, sino yung merong buti na lang experience? Si Ana? Sister Ana. Ayun, good morning po. Happy New Year sa ating Comfy family. Thank you, Lord. Buti na lang. Alam niyo kung bakit? Kasi continuation po nung experience ni Tita Ria din. Dahil sa totoo lang po, nung ako ay college, may isa ako naging boyfriend. Isa lang po, bago si Brother Otan. Kasi buti na lang, alam niyo kung bakit? Kasi yung kaisa-isang boyfriend ko na yon, ginawan ko pa ng ng cross-stitch na I-thirst. Yun yung una at huli kong cross-stitch na ginawa sa buhay ko. Kasi, nirigalo ko, gumaraduate siya. Biruin nyo, kalahating taon kong ginawa yung cross-stitch na yun. Tapos nung nalaman ko, nung nag-OJT siya sa SSS, sa atin sa San Pablo, nalaman ko, may niligawan, tapos sinagot siya. Kami pa. Hindi po. Hindi pa siya nag-graduate. Ginagawa ko pa lang yung time na yon Nag-OJT pa lang. Alam niyo kung sino yung naging girlfriend niya? Kung ano apelido? Bartolome. Tapos, nalaman ko. Tapos nung nalaman ko, sabi ko, bibigay ko pa ba ito? Kalating taong kong ginawa. Tapos ginanon lang ako.
Alam nyo, lagi nating sinasabi, what a coincidence. Pero hindi po coincidence sa buhay natin dahil may purpose ang Diyos sa buhay natin lagi. Alam nyo, yun yung desperate moment ko na kung bakit ako napunta sa youth ng San Pablo dahil binrake ko na yung time na yun. Pero binigay ko pa rin yung ITERS na yun. Sinama ako ni Almira at ni Mana sa youth. Si Ate Beng at si Kuya Jerry yung time na yun. Tapos yun nga, ka-attend, yun na. Doon ko po nakita si Minister Otan Bartolome. Kaya yung ipinalit sa akin, ang naging asawa ko ay Bartolome din. Kaya buti na lang hindi ko siya nasa, alam niyo kung bakit? Nasa Amerika na siya. Ngayon umuuwi lang siya sa Pilipinas para puntahan yung kanyang 3 other girls. Buti na lang. Kung hindi, alam nyo, napakabuti ng Diyos kasi sabi ko nga bakit binigay sa akin ni Lord yung Isaiah 43, 1-5 bilang isang manggagawa. Yun po yung word ko sa pagiging worker ko, yung Isaiah 43, 1-5. Ayun po yung, do not be afraid. I have called you by name, you are mine. Kaya, thank you, Lord. Ito yung future ko, si Minister Otan na ipinagkaloob ng Diyos. Talagang, buti na lang, si Minister Jonathan Bartolome ang ibinigay sa akin ni Lord. Thank you, Lord. Buti na lang. So alam nyo minsan, ang rejection is often viewed as a negative experience. Pero alam nyo ba, rejection can be a protective force na tumutulong sa atin. Magbigay ko ng ano sa inyo para magkaroon kayo ng idea doon sa naging experience sa buhay na yung mga buti na lang na yan. Yung mga buti na lang na yan can be God's way to redirect, refocus, and refresh us. Oo. Kayo ba'y redirect na dapat hindi, yun nga, yung kay Minister Ed, no? It's God's way to redirect him. Kasi etong gusto niyang puntahan, pero dito siya pinapunta ng Diyos. Kaya yun yung buti na lang moments niya. Sister Judith. Sister Judith, meron ka bang ganyan? Yung buti na lang moments? Wala. Si Beng kaya? Si Beng. Hindi, sige, okay lang. Sige, halika. Parang... wag na nating alisin nga yan. Good morning po sa lahat. Thank you, Lord, sa pagkakataon. So, yung buti na lang ko po, kasi nung 2 lang po ito, nung time na meron akong boyfriend na worker. So, di ba, sabi nga, yung dapat Christian din kapareho mo. So, nung boyfriend ko pong yun, nagplano na kami ng pagpapakasal, ganyan, etc., yung damit, ganyan. Pagdating ng mami at daddy, sabi ng daddy, hindi. At ang nangyari, pinaghiwalay kami. Pinapunta po kami ng Batulaw. Pakiramdam ko noon, itinapon ako. Tapos parang pinanigan siya. Kasi pinakasal siya sa iba. Oo, sakit. Tapos ganun po pala, maaga siya mamamatay. Kaya, thank you, Lord. Hindi ako byuda. Kaya yun po yung buti na lang, kundi byuda na po ako ng siguro mga 10 years na or more. Kaya thank you, Lord. Isa yun. Tapos pangalawa po, nasa Batulaw na po kami. Mga 5 years kami. Pagdating po, sabi ng mami, lipat na kayo sa San Pablo. Nag-overseer po kami ng mami ko. So, doon po kami sa San Pablo. Natuwa po ako sa San Pablo kasi pagbukas mo ng gripo, ang lakas ng tubig. Tapos may kuryente. Yung po ang 2 wala sa Batulaw. So, sabi ko, ay, ang ganda dito. Pero meron po palang hitch yun. May danger doon. Kasi may mga, doon, may na-rape, may mga addict dun sa lugar namin. Tapos ang isa po na naranasan ko ay ako yung nasilipan. At ang sabi sa akin na, ang ganda-ganda mo. Thank you, Lord. Maganda raw ako. Diba?
Pero sumigaw po ako at natakot ako. Mula noon, sunod, the next day, pinapupunta kasi ako ng mami dito para mag-record. Minsan may concert, kakanta, ganon. So biglang, the next day, tingin ko sa lahat ng taong masama. Kinakabahan ako. Tapos pagkalipat namin dito, in-announce bigla ng mami na hindi niya naman alam yung nangyari sa amin na may nakikita kaming danger. Alis kayo, kami daw ng mami ko, aalisin ulit doon. So, nung kinabahan po ko, sabi ko, kasi ang sarap na ng lagay namin doon, may tubig, may kuryente. Parang ano na ako, pero sabi ko, nagpe-pray ako kay Lord. So, nagpray kay Lord. Tumagal ang stay ko dito hanggang sa buti na lang. Pinakasal ako kay Brother Jerry. Thank you, Lord. Kaya kaming dalawa napupunta sa San Pablo. Sabi ng mami, kailangan ng babae may husband na magpo-protect sa kanya. At yun, thank you, Lord, ginamit si Brother Jerry, siya naging husband ko at hanggang ngayon, naging fruitful ang pagsasama namin. Nagkaroon kami ng 3 magaganda at mabubuting anak. Thank you, Lord. At lahat yun dahil sa mabuti ang ginagawa talaga ni Lord. Kaya sabi sa Isaiah 55:8-9, my thoughts are not like yours, my ways are different from yours. As high as the heavens is above the earth, so high are my ways and thoughts above yours. Kaya thank you, Lord po. Amen. Yan. Meron pang isang buti na lang si Beng, di niya na-share eh. Si Sister Maripas kasi nagkaroon ng isang boyfriend. Oo. Yung boyfriend niyang yon, buti na lang, hindi, no? Kasi kung sila yung nagkatuluyan, baka siyang nagkukulot ng buhok ni Beng. Merong mga ganun sa buhay natin, talaga hindi inaalaw. Unang-una, because hindi siya part ng plan ng Diyos sa buhay mo. Kaya yun hindi inaalaw. Tapos, later on mo na lang buti na lang pala. Buti na lang pala. Sino kayang may buti na lang dito, moment pa? Mr. Andy, meron ka ba dyan? O sige, halika. Tumitingin ka eh. Halika, si Minister Andy, may buti na lang yan. Alam nyo, buti na lang. Kung hindi, pag pinilit pa rin natin, magiging buti nga. Oo. Good morning po mga kapatid. Buti na lang, unang-una po, may mga relatives ako noon nung bata-bata pa ako na kinukuha kami sa going to America. Tas nung nag-aral na ako ng college, though hindi ko po natapos yon, kinukuha na rin ako tapos doon na raw ako magtapos ng pag-aaral. So buti na lang po, hindi ako sumama. Kasi kung sumama po ako, wala ako ngayon dito. So yun po yung una. Pangalawa, buti na lang, Sister Judith ang napangasawa ko. May konting lagay po. Totoo po kasi at that time na na-assign ako noon sa Batangas province, iba naman ang nililigawan ko noon eh. Alam niya yon. Actually, may mga prutas ako pag-uwi, may dala ako na papasalubong ko. But then, hindi po yun talagang will ni Lord. So, buti na lang siyang napangasawa ko. At yan, to 25th anniversary na kami. Ayan, thank you Lord po. At saka, ito yung pinaka-latest. Buti na lang, na-aksidente kami noong way back 2020. Tama ba ako, Ma? Kasi po, alam niyo po ba, para sa, ito hindi alam ng marami. Ilan lang nakakaalam nito. Kung hindi po kami na-aksidente noong 2020, aalis na ako ng Comfy noon. So, buti na lang, na-aksidente kami. Kasi po, kung titingnan nyo, parang, pag titingnan mo, ang laki po ng damage. At saka hanggang ngayon, actually, nagbabayad pa po ako sa Comfy. Pero buti na lang din. Kasi alam nyo, nung time na yun, di ba, Sister Rick, halos, sinabi ko kay Pastor Lex, so far, hindi pa nila alam na at that time, matindi yung pinagdadaanan ko personally, tapos medyo hindi ko na po elaborate. Masyadong umiral yung self ko noon. May napag-sharean ako dito na ka-worker noon.
At sabi niya, hingi ka ng word. Actually po, nagpaplano na ako mag-resign at that time. Pero alam nyo, ano pala yun? Pinahintulot ni Lord for a purpose. Kasi alam nyo, kung umalis ako, mayroon din akong pupuntahan. Actually, nag-i-invite sa akin kumpare ko, ganito. Pero ano po kung umalis ako noon, 100% sure hindi yun ang will ni Lord. Alam ko po yun sa puso ko kasi noon pa man kinukuha na rin ako no? Ng iba pong church. Pero ang word ko po is, remain where you are. So until now po, nasa Comfy pa rin ako. And I'm very thankful. Marami pong mga experiences along the way. Pero alam ko for the better pa rin yun. At buti na lang, kasi po, yun yung mga nangyari. Kasi kung hindi, malamang wala na ako rito. At hindi ko magaganap yung pinagagawa ng Diyos sa akin na noon pa man ay meron po kasi binilin din sila mami sa amin, si Mami Ligaya, nung nabubuhay pa, sa amin ni Sister Judith, na mag-stay kayo, tapos pangalagaan yung kawan ng Diyos. So thank you, Lord. Mabuti na lang po at may mga ganong situation. Parang pag-iisipin ko, mga negative situations, pero meron palang purpose si Lord. Thank you, Lord po. Amen. Thank you, Lord. Medyo mahal yung buti na lang ni Minister Andy, no? Oo, medyo mahal lang ang kanyang buti na lang experience. So, nakita niyo mga kapatid, ginagamit ng Diyos yung mga rejection natin na yan to redirect and refocus. Kasi kung hindi nangyari kay Minister Andy yun, resolved na ayaw niya na nangyari yun. Hindi siya pwedeng umalis sa Comfy. Ang laki nung binabayaran niya. Medyo alam mo, ganun ang Diyos sa atin, no? Kung titignan mo, ganun kakamahal ni Lord. Kasi ang mahal-mahal nung binabayaran mo, pero, hindi, pag tinignan mo, di ba, ang mahal nung binayaran niya, kasi mahal yung nabunggo niya di ba? Ang mahal nung binabayaran niya, pero ngayon, pag tinignan mo, noon parang ano ba naman yan? Ganito na nga yung nangyari sa akin, gano'n na nga yung damdamin ko, dinagdagan pa, nabangga pa ako. Di ba? Kung tutuusin, parang pinabayaan ka na ng Diyos. Pero hindi pala. Hindi mo matutumbasan yung halaga ng binayaran mo doon sa estado mo ngayon. Kasi wala nang hihigit pa po doon sa nandun ka kung saan ka nilagay ng Diyos. Wala nang hihigit pa doon. Kaya kung titingnan mo, ang mahal naman nung lesson ni Minister Andy, sometimes it takes yung mga ganong painful experience, di ba? To this time, expensive experience to make us change our ways. So, nirefocus ng Diyos. Kasi nakafocus na siya sa pag-alis Nirefocus ng Diyos ngayon sa babayaran niyang malaki. Niredirect ngayon ng Diyos yung kanyang gustong puntahan. Sino kaya yung merong buti na lang pa? Sa mga kapatiran natin nga, may mga sumagot din Si Jam may buti na lang yan si Jam Jam, buti na lang. Yan. May buti na lang experience tayo. Ngayon natin sila napapagpasalamat, hindi ba? Ayan. Hello, ayan. Meron na po, kanina wala. Ayan, yung una po, yung calling ko po kasi na mag full-time, mahina, ayan. Yung calling ko po na mag full-time, sa 2 Timothy 4, yung do your best to come to me quickly. Pero specifically, dun sa verse 17, I have saved you from a certain death. Tapos 1 year pa lang nung nag-full-time ako, yung isang colleague ko namatay sa taga-ABS. So, sabi ko, pwedeng ako yon or pwede ring spiritual death na sa sobrang busy mo sa mundo, sa trabaho,
Kasi parang kahit pa paano, kumbaga yung time mo kay Lord na nawawala. Nawawala. Tapos isa din recently, yung thank you Lord na rin na, di ba yung sa Korea po, na gusto ko rin talaga sumama doon. Si Lord, sabi ko, pag may provision, thank you Lord. Pag wala, thank you Lord din. Tapos nung nalaman ko yung date, alam ko na kung bakit hindi nag-provide si Lord. Kasi nung unang punta ko, ganun din na yung mga dahon na gusto nating makitang nasa puno, wala na sa puno na, nakalaglag na. So, sabi ko, ay baka, kumbaga, madidisappoint ka ulit kasi, ay, sayang, yung ganun yung gumastos ka, tapos ano. Pero yun, si Lord pa rin yun, sabi ko. Tapos, ayun, madami pa po. Tsaka, siguro, isa din, buti na lang maagang nakilala si Lord. Kasi kung hindi, baka nakikirali ako sa mga LGBT. Ayan. Kasi lumaki all-girls school simula prep A. So parang hanggang nag-college actually, all-girls pa rin ako. So yung mga ganong instances, si Lord na yung, kumbaga, thank you Lord na maagang nakilala si Lord. Amen, no? Buti na lang pala talaga, mga kapatid. So, sa mga buti na lang na yan, nakakapagpasalamat tayo kasi nakita natin yung purpose niya. Alam niyo po ba, sabi ko nga sa inyo kanina, ang daanan natin ay punong-puno po ng mga potholes, mga hukay na ginawa ni Satan to trip us, to trap us. Hindi ba? So kita na ng Diyos yun, kaya nire-redirect niya tayo. Ngayon, dun sa mga rejection natin na yan, mga kapatid, sinabi naman niya yan sa Jeremiah 29:11. Kailangan lang nating magtiwala doon sa pangako niya. Ultimately, mga kapatid, God's plan are always good. Yes, actually, they're the best talaga, yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Kaso meron tayong mga gusto kasing mangyari sa atin. And it takes faith to believe yung promise ng Diyos sa Jeremiah 29:11, kapag ka ang buhay mo is turning out dun sa papunta doon sa hindi mo ina-expect. It takes great faith na paniwalaan na ito ang gusto ng Diyos sa akin kapag ka ang sitwasyon mo ay taliwas doon sa sinasabi niya sa iyong pangako niya. So marami sa mga kapatiran natin ng nag-share din ng kanilang mga pasahe natin ha. Yung mga buti na lang. Alam niyo minsan, merong mga sikreto na nare-reveal, buti na lang. Kasi kung hindi, mapupunta sa hindi magandang kahihinatnan. Hindi ba? Minsan meron tayong mga kaibigan na sinasabi, bakit mo naman sinabi kay sinabi ko na sa'yo yan, wag mo sasabihin eh. Magagalit ka dun sa friend mo na yon, magagalit ka sa sitwasyon, pero later on makikita mo, buti na lang pala sinabi mo kung hindi nagpatuloy ako dun sa ginagawa ko. Buti na lang. Yan yung mga kailangan po nating pagpasalamat kay Lord. Sabi ni Sister Belrose, meron kasi yung pagkakataon na hindi binibigay ni Lord kasi hindi yun ang will niya. At baka ito ay kapahamak po natin. Napakasarap kasing kunin ng isang bagay na talagang si Lord ang nagbigay. Dahil tiyak, gagabayan ka niya at patatagumpayin ka niya. Sister Bebot naman, life realization ko po, yung faith po natin, laging china-challenge po ni Lord. Hanggang sa totally, wholeheartedly, sa Kanya ka magtiwala. Marami pong beses akong nadadapa. Literal po, buti na lang hindi pumapalo yung ulo ko. Recently, natapilok ako pasakay sa FX. Dapa po ako. Buti na lang po, nandun yung kasama ko sa harap. Sa kanyang braso pumalo ang ulo ko, sabay dapa. Kung wala siya, mahagip ako ng incoming na sasakyan. Dahil sa pagkakadapa ko, nahagis ako sa gitna. Kaya thank you Lord, buti na lang may kasama ako. Sister Rachel naman, ako po sis, in a positive way ko pinagpapasalamat na nagkasakit ako, na nandito. Kasi maganda ang medical benefits dito. Buti na lang po, yung time na nagbakasyon ng mami ko dito, yun yung time na nagkasakit ako. Kasi may nag-alaga sa akin.
Oo. So nakikita po natin na God is ah, doing something behind the scene. 'Di ba? Ang totoo nun, inorchestrate niya lahat ng mga pangyayari. Magre-revolve yun around you, orchestrated by God. Kasi meron siyang plano niya na gusto niyang gawin sa iyo. Sister Auring, ako din po, sinama ako. Sinama ako? Ni Sister Sisang kumuha ng visa. At nabigyan naman papuntang US. Magtrabaho sa home care. Okay na, nagtatago na ako sa worker sa kagustuhan kong kumita. Maliit pa mga anak ko. Kasi di ba nabiyuda nga naman siya. Kung tutuusin, pagka tinignan mo yung ganon, parang may katwiran no? Ang dami kasing anak ni Sister Au. Tapos maagang nabiyuda. Sabi niya, maliliit pa mga anak ko. Kaso, di pinayagan ng tatay ko. Wala daw magbabantay sa kadami kong anak. At di ako pinautang ng pera. Sabi niya, di nagdadakot ng pera doon kasama ng loob ko. Ang basa ko kasi kasama no? Kasama ng loob ko, matagal kong dinamdam. Thank you, Lord, nakadiretso ako sa service kay Lord at maayos naman ang naging buhay. Nakapag-aral din ng mga anak ko at nakapagpatuloy ako sa paglilingkod kay Lord. Naranasan kong magandang buhay. O, yun yung mga buti na lang. Kaya naman palang ibigay ng Diyos yung ninanasa mo rin naman sa buhay mo nang hindi mo sinusunod yung plano mo. Biro mo to, kung tutuusin nga, sabi ko sa inyo, may karapatan si Sister Auring kasi maliliit, ang dami. Pero kaya naman palang itaguyod ng Diyos ang pamilya niya nang hindi siya mag-a-abroad. Yun pala, papakita ng Diyos sa kanya, maglingkod ka sa akin. Yung pangarap mo, yung makakamtan, di ba? Si Ate Mayet naman, buti na lang late akong nag-asawa kasi si Tom ang naging asawa ko. Sabi niya, Tom is the answer for my prayers. Tom loves me and my family. Buti na lang I married late. Kung hindi nga naman, di sila nagtagpo ni Brother Tom, Kay Brother Patrick Besiti naman, buti na lang inalis kami ni Lord sa drugs noong 2014. Noong dumating ang 2016, Duterte administration, malinis na kaming mag-asawa. Kung hindi, tokhang. Tas ngayon, naglilingkod kay Lord. Buti na lang talaga. Okay, Sister Vicky, yes, in response to Minister Andy's buti na lang. Yes, Minister Andy, gumagawa talaga ng sitwasyon si Lord para manatili ka sa kawan na ipinagkatiwala sa'yo. Oo. Sabi ni Sister Blessy, bloom where you are planted. Sabi ni Sister Bebot, isa pa pala, Sister Ria, buti na lang may mga marites. Kasi dahil sa kanila, ginamit sila ni Lord para maligtas ako sa kamatayan. Minsan yung mga nirereklamo natin sa buhay natin na hindi inaalis ni Lord, blessing pala. Oo, buti na lang talaga. Hindi tayo pinapatulan ng Diyos sa lahat ng mga natin. Sister Rachel ulit, buti na lang po nagkasakit ako kasi doon ko napatunayan na si Lord lang. Wala nang ibang pwedeng lapitan. At napatunayan daw niya na mahal siya ni Lord. Sister Millet naman, buti na lang naligaw ako papunta sa company for interview. Sabi niya, yung mag-interview dumating ng hapon, kaya ako lang ang huling dumating at ako ang natanggap. Kung hindi siya naligaw, maaga siyang nakarating doon. Baka kasama din daw siya nung mga umalis na kasi na-delayed yung mag-i-interview Umalis na yung mga i-interview. Buti na lang daw naligaw siya at late siya. Kung hindi, ibang natanggap. Yung ibang for interview, umalis na, hindi nakapaghintay. Yun ang mga buti na lang talaga. Sister Tess Mercado naman.
Buti na lang po at nakaalis ako sa mga kaibigan ko at tropa ko. Palagi lang kaming nakatambay sa park. Kung hindi po, di ako mapapalapit kay Lord. Buti na lang, nanindigan akong lumayo. Kaya ngayon, happy ako sa church. Ako napunta at lumalago at nababago pa ang pananaw. Yan. Thank you, Lord. Si Sister Virgie Alamag naman. Buti na lang po, bago dumating ang mabibigat na problema, ay may word na. May word of God na narinig. At may relasyon na ako kay Lord. Kaya matatag at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Yan yung mga malalaking buti na lang po talaga natin na kapag kainisip natin, grabe pala ang pagliligtas na ginawa sa atin ni Lord. Sabi ni Sister Chona, matulak, buti na lang nagbukas ako ng FB kasi nakapakinig ako ng GMJ. Magandang buti na lang yan, Chon, sa Sister Mila Ciceron naman. Buti na lang si Lord tinawag ko nung ma-hold up kami noon. Kung hindi, wala na po ako noon pa. Oh, pag narinig natin yung sharing ni Sister Mila, no? And sometimes, yung mga dinanas nating kahirapan sa buhay, buti na lang dinanas natin yun. Oo. Kasi kung hindi, ako nga kakaiba ngayon yung pananaw natin kapag na-realize natin na yung mga buti na lang na experience natin ay protection ng Diyos sa atin. Ako, di ba, kung hindi mo man naiintindihan ito, hindi mo ipagpapasalamat yung mga nangyari na yun eh. Pero ngayon ko na-realize na buti na lang pala nakulong ang tatay ko. Kasi kung hindi siya nakulong doon, never nalalapit kay Lord yun eh. Ang prayer kasi namin noon, Lord, bahala ka na kahit anong paraan. Basta lumapit lang siya sa'yo. Buti na lang talaga. Nakulong siya. Tapos bago siya kinuha ni Lord, di ba kukunin pala siya ng maaga? Ang lifespan pala niya dito sa mundo ay hanggang 54 years lang. Oo. Mas matanda pa ako ngayon sa tatay ko nung namatay siya. Buti na lang nakulong siya. Kung hindi, napakalaking sorrow sa buhay namin yon na namatay yung mahal namin sa buhay nang wala kay Lord. Kaya, oo. Oo. Oo nga eh. So yun yung mga buti na lang natin na it takes faith, mga kapatid, talaga, no? So kailangan po matuto tayo na we don't need to understand God's will all the time for you to obey. Kasi kung hihintayin mo pa na maintindihan mo kung ano yung plano niya, you will end up not doing or obeying His plan. Kasi, hindi, paintindi mo muna sa akin. Hindi nga tayo makaintindi. Hindi ba? So, hindi natin kailangang maunawaan ang lahat ng bagay bago tayo sumunod. Karamihan ng mga pinapagawa sa atin ng Diyos, pag sinunod mo, tsaka mo naintindihan. Hindi ba? Pag sumunod ka, tsaka mo naintindihan kung bakit nangyari yun sa'yo. We simply need to trust God's heart. Kaninang umaga, pinakikinggan ko yung hindi lang natin siya pwedeng ipakinig eh. Pero alam mo, merong isang awitin na, alam niyo ba yung kantang Trust His Heart? Oo. Sabi niya hindi ko kasi, hindi ko hindi natin pwede kasi baka ma-mute tayo ni FB eh. Ang sabi niya, all things work for our good. All things work for our good. Ganun ba yan? Though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own.
minsan kasi pilit nating sinasalamin yung ways ng Diyos sa atin. Pinapartner natin sila, magkaiba po. So when your pathway grows dim, ang sabi niya, and you just can't see Him, remember you're never alone. Tas ang chorus niya, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Yun ang kailangan po natin. Na kahit minsan di mo makita talaga, ba ang Diyos ang gumagalaw sa buhay ko, ba't ganito nangyayari? Pagka ganun ang sinasabi mo, hindi mo matrace ang kamay ng Diyos ang siyang gumagalaw. So, sabi rito, if you can't trace His hands, di ba, trust His heart. Kasi yung heart ng Diyos, ang gusto niyan, kabutihan lamang po natin. So, ang plano ng Diyos won't always mirror our plans. And sometimes po, yung mga pamamaraan ng Diyos, surprising sa atin. Di ba? Iba. Nakaka-surprise. Di ba? Pero when you look back sa buhay po natin, kailangan tignan natin sila through eternity's lens eh. Pag tinignan mo sila ng ganon, para bang ako madaming, di ba, yan, na-share na natin. Marami tayo sa buhay natin ngayon na kapag race back po natin, parang gusto mong tumakbo kay Lord palapit, tas aakapin mo siya, tapos sasabihin niya, thank you ha, sinira mo yung plano ko. Kasi kung hindi mo sinira yung plano ko, Lord, nagdire-diretso ko. Kung hindi sinira ng Diyos, yung mga plano natin, napunta sana tayo doon sa ginusto lang natin, pero hindi gusto ng Diyos para sa atin. Alam niyo po ba na kapag dumiretso tayo sa mga plano na tayo lamang ang may gusto, pero hindi gusto ng Diyos, hindi yun ang plano niya sa atin, we settled for less. When all He wants for us is the best, we settle for less. Kaya, mga kapatid, by faith, let us step out into the path He has laid before us. Ang tahakin natin na path, gaano man po ito kahirap, gaano man po ito kalubak, kapag kasigurado ka na yun yung path na pinapadaan sa'yo ng Diyos, diretso mo pa rin. Tapos pagtiwalaan mo na yung mga delays and detours doon sa daanan na pinadala sa'yo ng Diyos, kasama po yun sa malaking plano niya para sa'yo. Kaya, balikan natin ang buhay natin, mga kapatid, napakarami po niyan. Pagpasalamat natin, pasalamatan natin ang Diyos doon sa mga bagay na dapat nangyari sa atin, pero hindi nangyari at sasabihin natin, buti na lang hindi ito nangyari. Have you thanked God, mga kapatid, doon sa mga moments na yon? Sabi ni Sister G, buti na lang nakilala ko na si Lord bago tumating. Oo. Kasi kung dumating sa inyo yung pagsubok din ni Sister G at wala ka kay Lord, nako, buti nga ang mangyayari sa'yo doon, hindi buti na lang. Mabuti na lang yung lesson natin today dahil dito na-realize ko, napakaraming ways and means sa buhay ko na galing kay Lord para iligtas ako sa mga wrong decisions ko. Thank you, Lord. I haven't thank Him enough. Kayo po, have you thanked God enough for the things na dapat sana nangyari pero hindi nangyari? Now is the time. Kaya thank you, Lord, kasi He is our strong fortress, ang sabi nung ating word. He is our refuge. Yan. Thank you, Lord. Batiin na po natin yung mga may birthday ngayon. Happy birthday, Sister Tess Mercado! Ang ating kapatid sa Hong Kong na hindi nag-absent talaga. Happy birthday, Sister Tess! Sister Marlene Arellano ng ating Litex Prayer Group. Happy birthday po, Sister Marlene. Sister Annabel
Gatbunton. Ayan. Kay Brother Cyrus Gelardino, anak ni Sister Nida. Kay Sister Marian Rayray, kamag-anak ni Sister Glo. Yan, ano? At kay Brother Raymond Pante. Happy birthday, Brother Raymond, and happy anniversary kay Brother Jeff and Sister Cheska Hernandez. Yan. Happy birthday and happy anniversary po. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Yan. Thank you, Lord. Sa Sunday nga po pala, ang ating Panikitarlac ay mag-anniversary ng kanilang ika-33 taon. Sabay sila ng Kuya po ng 27th year anniversary. So magjo-join lahat po dyan. Ang Pangasinan, Baguio, Paniki, Kuya po. So we'll see you po on Sunday. At sa mga gustong umattend, saan ba gagawin, Mr. Ed? Sa Panikitarlac gagawin. Sa bahay ni La J, no? Okay. See you po, mga kapatid. Sa ating pong new song of the week, Si Jesus ang Kasama, composed by Sister Auring de las Alas, arranged by Minister Arnold, at aawitin ng ating mga masayahing mga sisters. God bless you all, mga kapatid! Si Jesus ang kasama. Si Jesus ang kasama. Huwag matakot, huwag mangamba. Di dapat mag-alala. Si Jesus ang
Timothy